kami ngayon sa ano. Dito unahin muna namin yung SIN, yung Social Insurance Number. Tapos yun na, saglit lang, dire-diretso na. Mabilis ang proseso ngayon compare dati. No, pre? Mabilis, no? Bilis nga. O, kasama rin kasi natin si General na nag-process nung ano, pinapalitan niya yung ano. Yung address. Guys, good morning. So guys, ito since kararating lang ni Jen, no? At siyempre nung mga nakaraan nagpahinga pa siya. Tapos ngayon guys, off ako ngayon. So ang gagawin namin ngayon, lalakarin namin guys yung ano, yung mga documents niya na kakailanganin kasi nga kararating lang niya. So kailangan kasi yun dito. Tapos yun, yung makakuha ka guys ng ano, ng SIN, tapos yung BC card ganon, yung British Columbia nga dito, tapos yung sa insurance ganon. So lalakarin namin ngayon guys yung mga documents na yun. At the same time yung pagkuha niya rin guys ng ano, ng bangko dito kasi napaka-importante no, no. Tapos yung SIM card niya rito, no. So ganun yung ano, ganun yung ipa-process namin ngayon para at least magka-idea yung iba nating viewers kung paano ba ang gagawin pagka kararating mo lang dito sa Canada, no. Ewan ko siguro kasi base lang naman to sa experience ko since nandito ako ngayon sa dito kami ngayon sa British Columbia. So ganun guys yung ano, ganun guys yung proseso. Oh, unang-una yung kuha ng SIN, no. Tapos yung BC card, yun, ano yun dito, kumbaga ID mo rito sa lugar na yun. Tapos kukuha na rin tayo dun ng account niya sa bangko, no. And yun, kuha na rin tayo ng SIM card mamaya, no. So guys, yun, papakita ko rin sa inyo mamaya kung saan kami pupunta, at samahan nyo kami, let's go. So guys, to nag-park muna kami sa ano, okay. So guys, to dito na kami ngayon sa downtown. Yan. So punta kami ngayon sa ano, dito unahin muna namin yung SIN, yung Social Insurance Number na kukuhain ni Jen. At yun napaka ano na, napakahalaga, no. Kasi talagang yun dapat ang unahin mo pagka yan mag-isa ka ng trabaho, ganun. Kasi yun yung kinukuha nila. Tapos itong SIN number na to, ano to, sobrang napaka-confidential nito kasi nga ito yung pinaka-numero mo rito oras nang dumating ka dito sa ano, sa Canada nga, no. Ito, ito. Yan. So, first step, service Canada. Yan. Okay. Oh, walang tao. Buti na lang walang tao. So, yun guys, sabihin ko lang din sa inyo yung ano, yung requirements dito kapag kukuha ka ng SIN, no, yung Social Insurance Number, no. So ang bibigay mo lang, since naka Lamia or working permit ang ano namin dito, ang dating namin dito. So yun lang, yung working permit mo ang bibigay mo sa kanila, tapos yung ano, yung passport, no. So yun lang yung dalawang ID na ipapakita mo sa kanila. Tapos after nun, so kasi yung sa na-experience ko rito, ano, bago ka bigyan ng tinatawag na SIN number, meron kang dapat na pinaka hindi mo malilimutan, which is yung parang sinasabi ng security question na talagang yun ang dapat mong hindi kalimutan, kasi yun yung tatanong sa'yo pagka kunwari nag-apply ka sa ganito, or gaya ko ano, pagka kumuha ko ng lisensya, yun yung talagang pero sa akin, yun yung hinahanap sa akin bago nila ako isalang dun sa road test na yun, yun yung experience ko nung nakaraan. So yun yung pinaka-importante na talagang dapat hindi mo makalimutan. So guys, yun, tapos na kami sa So guys, tapos na kami rito sa ano, sa Service Canada, yan. At nakuha na rin ni Jen yung ano niya, yung SIN number niya. So ngayon naman, anong tinanong sa'yo? Kinonfirm lang yung birthday ko, tapos address, tapos full name ni mama, full name ni papa. Aga. So
Tinanong kung may number na ako dito. Sabi ko, wala. Wala pa, no? Oh, mamaya. Kuhaan natin yung number niya. So, yun lang naman guys yung ano, yung regular na itatanong sa'yo. So, pangalawang step, dito tayo. Service BC. Eto, tapos na kami sa BC ID. Yeah, pre. Ni Jen, no? At the same time, yung insurance niya. Ginawa na nating under dun sa pangalan natin, no? So, yun lang din naman ang hinahanap. Mga ano yung hinahanap sa'yo, Jay? Work permit, passport. Oo, yun lang. Tapos yung pagpapalit nung ano niya, yung sa insurance na ilalagay siya dun sa under ng pangalan ko, may pinilapan na kaming form. Tapos yun na, saglit lang, dire-diretso na. Mabilis ang proseso ngayon compare dati. No, pre? Mabilis, no? Bilis nga. Oo, kasama rin kasi natin si General na nag-process nung pinapalitan niya yung yung address. Nilagyan ng sticker pa? Ayun lang. Ayun. So, pinalitan lang address dun sa niya kasi nga, di ba, kakalipat lang ni General dun sa bahay. Kaya, yun, okay na. So, saan tayo, pre? Sa bangko? Okay lang ba sa'yo, pre? Kasi may pasok ka pa ngayon. Hindi, okay lang. Paano sa'yo? Okay lang. Ayun, sige. So guys, pupunta kami ng bangko naman ngayon para dun sa account ni Jen. So guys, andito kami ngayon sa Cottonwood, which is dito kukuha ng SIM card si Jen para at least meron na siyang number dito, no? Kasi importante rin to just in case na na yun, yung tawag-tawag namin, ganun. Tapos magkaroon na rin siya ng internet. Meron naman kami internet sa bahay, no? Pero syempre pag lumalabas ba, 'di ba? So kailangan talaga ng mo rito, ng number mo rito. So ito yung kinuha namin, guys, ito. Dito kami ngayon sa Telus Kudo. Yan. So and din talaga yung SIM card ko, which is yung Kudo. So ayun na rin yung ayun na rin yung ni-repair ko sa kanya para at least parehas kami, no? So guys, open ko lang din, no. Kanina nga pala nakalimutan ko lang banggitin sa inyo. Doon sa may BC service, nagbayad nga pala tayo ng $35. Para saan 'yun? Sa process ng mga papeles diyan. Tapos dito naman sa internet, actually ang kinuha niya lang naman is 20 GB lang. Sa bahay naman may internet. So panigurado sa magiging trabaho niya may internet. So hindi naman din natin ganun kakailanganin yung yung mataas na internet, no. So sapat na yun. Bali ang magiging kaltas niya monthly is I think $29 per month, no. So yun, $29 per month lang ang kaltas namin. Tapos dito sa proseso ng SIM card niya lahat, yung number niya binayaran namin is naka $44 din kami including tax na yun. So ganun yung magagastos natin. Tapos after nito pupunta na tayo dun sa bangko niya para makakuha na siya ng account. Then yun, tapos na tayo. Tapos na natin yung mga kailangan niya talaga, no? So ulitin ko, guys, kung kakailanganin natin pagkakatumtum mo lang dito sa Canada. Ito guys, base lang din naman sa experience namin, no? So unang-unang pinaras namin yung SIN, yung SIN, yung Social Insurance number niya. Pangalawa, nag-askaso tayo ng BC ID niya, which is yung ID niya rito. Tapos at the same time, in-under na rin natin siya dun sa insurance natin, yung MSP. O pangatlo, pupunta kami rito para kumuha siya ng SIM card. At pang-apat, yun nga, yung bangko niya. Yun yung natin, yun yung lalakarin natin huli-huli. So guys, last trip namin ngayon at last nasikasuin bangko niya. Dito tayo sa Scotia Bank.